Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Duterte. Ano nga ba ang kanilang pinagkaiba? Simula noong naging Pangulo itong si dating Pangulong Duterte at sa ngayong Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Marami nga mga idol ang nabuksan ng isipan at pangunawa matapos nga mapanood ng ating sambayanang Pilipino ang pinagkaiba sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte at ngayon nga mga idol ay Pangulong Bongbong Marcos. At sa video na ito nga mga idol ay ating mapapanood kung sino ba talaga ang pinakamatalino, kung sino ba talaga ang pinakamahusay at sino ba talaga ang totoong nagtatrabaho para sa sambayanang Pilipino at para sa ikakaunlad ng ating bansang Pilipinas. At sa video rin ito nga mga idol ay ating makikita at mararamdaman kung sino ba talaga ang mayroong totoong mamalasakit sa ating mga kababayan. At ang lahat ng ito nga mga idol ay ating mapapakinggan at mapapanood dito lamang sa Opinion Mo TV. Noong panahon nga mga idol ni dating Pangulong Duterte, noong panahon niya ay marami ang sa kanya ay humahanga, marami ang umiidolo at mas lalo rin nga mga idol na marami ang nagtatanggol sa kanya. Subalit sa video na ito nga mga idol ay maigagawa mo pa kayang ipagtanggol ang dating Pangulo kung sabay-sabay natin makikita at mapapanood ang pinagkaiba ng dalawang Pangulong ito na si dating Pangulong Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos, lalo na nga mga idol sa usaping langis o sa natural gas na mayroon ang bansang Pilipinas na kung saan nga mga idol ay nakatago ng matagal na panahon. Subalit sa panahon lamang ni Pangulong Bongbong Marcos, ito natuklasan. At noong panahon nga mga idol ni dating Pangulong Duterte ay parang binabaliwala lamang at tila minamaliit pa ang ating bansang Pilipinas na sinasabi na tanging ang bansang Pilipinas lamang di umano ang walang natatagong yaman at walang natatagong langis na kung saan nga mga idol sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ay tila hinahangaan na ng mga bansa na kung saan ay nalalaman na ang ating bansang Pilipinas ay mayroon palang natatagong angking yaman na sa tagal nga mga idol na mga dekada nagdaan ay ngayon lamang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos natin mararamdaman. At narito nga mga idol ang video na kung saan ay halos maliitin ni dating Pangulong Duterte ang ating bansang Pilipinas na kung saan nga mga idol ay parang ipinamimigay na ito sa ibang bansa na kung saan hayaan na lamang daw natin ang mga katubigan na ibigay na lamang sa iba para wala namang daw gulo. Ano ang mga imalas ng Pilipinas? Ayaw ko, Diyos lang ang masagot dito. Ang Indonesia may oil, Brunei may oil, ang Malaysia may oil. Tayo wala. Kung kunti lang gas natin na makaya, pinorakot. Kayo mga Pilipino na nakikinig ngayon, boundary na tubig na naman hayaan mo yan. At ito nga mga idol ang ating mapapakinggan mula sa dating Pangulong Duterte na kung saan nga mga idol ay halos maliitin ang bansang Pilipinas, subalit para sa ilan, para sa ibang ating mga kababayan ay tila sinusuportahan pa ang mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte at tila ipinapakita nila na baliwala lamang para sa kanila ang lahat ng sinasabi ni dating Pangulong Duterte para lamang ipakita ang kanilang suporta dito. Subalit para sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay malaki ang kanyang pangunawa, malaki ang kanyang paniniwala at malaki din ang pag-asa ng ating Pangulo na hindi natatapos nga mga idol dito ang ating bansang Pilipinas na kung saan ay hindi rin magtatagal at makikilala at makikilala at makikilala ang ating bansang Pilipinas sa loob at labas ng bansa na kung saan nga mga idol ay titingalain balang araw ang Pilipinas. At dahil na rin nga mga idol sa pagpursisige at pagsisikap ng ating Pangulo na mapaunlad ang ating bansang Pilipinas ay dito nga ay mas nabigyan pa ng pagkakataon na mas lalong madiskubre na ang ating Pilipinas ay mayroong natatagong yaman, lalo na especially sa mga natural gas o langis na kung saan nga mga idol sa mahabang dekada ay dito ay natuklasan nga ng ating Pangulo na mayroon talaga tayong naitatagong yaman. Naitatagong yaman nga mga idol na mapapakinabangan
inaabangan ng sambayanang Pilipino at mapapakinabangan pa sa mga susunod na henerasyon. At narito nga mga idol ang video na kung saan ay may pagmamalaki ng buong sambayanang Pilipino. May pagmamalaki na ang ating bansang Pilipinas ay hindi lamang basta-basta. Narito nga mga idol at sabay-sabay nating panoorin at kayo na nga mga idol ang humusga kung sino ba talaga ang matalino, kung sino ba talaga ang totoong may malasakit sa dalawa, ang dating Pangulong Duterte ba o ngayong ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Tara, sabay-sabay nating panoorin. Ang malas ng Pilipinas. Ewan ko, Diyos lang ang makasagot dito. Ang Indonesia may oil. Brunei may oil. Ang Malaysia may oil. Tayo wala. Kung kunti lang gas natin malapaya, pinorakot. Kayo mga Pilipino na nakikinig ngayon, boundary ng tubig lang naman hayaan mo, ubus ang Pilipinas. Sarami ng dagat, nakakalimutan na ang iyo. Magandang araw po sa ating lahat. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir called Malampaya East 1 or MAE-1 is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyon na milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Initial testing showed that the well flowed at 60 million cubic feet per day. This indicates that the well has the potential to produce even more, confirming it is a high productivity resource comparable to the original Malampaya well. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Pinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanuna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE-1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign. It also includes the Camago 2 and the Bagong Pag-asa wells. The next steps are the completion and testing of the Camago 3, followed by the drilling of the Pag-asa exploration well to pursue more potential gas resources. This achievement was made possible through the work of the SC3A consortium led by Prime Energy in partnership with UC38, PNLC Exploration Corporation, and Prime Oil and Gas Corporation. Patunay ito na sa responsabling pangangalaga sa kalikatan at matibay na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, makakamit natin ang mas maaasaang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang inyong nakitang pakakaiba simula noong naging Pangulo si dating Pangulong Duterte at ngayon nga mga idol ay Pangulong Bongbong Marcos? Ano ang inyong nakikitang pinagkaiba nga mga idol ng dalawang Pangulong ito? Ano ang inyong masasabi sa reaction video na ito? Ibahagi niyo naman mga idol ang inyong opinion sa ating comment section.